Nasa mahigit 400 ang mga sugatan nitong New Year dahil sa paputok. Nakapagtala na rin ng mga tinamaan ng ligaw na bala. Ang ilang sa pulpa sa video. Nasa frontline ng balitang niya, si JC Cosico. Bahala, bay. Ha? Bahala. Nagulanta ang pamilya Saraudin habang sinasalubo ang New Year sa labas sa kanilang bahay sa Maco, Davao de Oro. Tinamaan ng ligaw na bala sa likod ang kaanak nilang si Louie. May tumamang malaking bala sa balikat ko. Akala ko na makabato rin yung mga kapitbahay namin. Naisugod naman siya sa ospital at agarang nagamot. Pero hindi natukoy kung sino ang nagpaputok ng baril. Sa Antipolo City, Rizal naman, sa pool sa CCTV, ang biglang pamimilipit sa sakit ni Joan Jimenez. Tinamaan din siya ng ligaw na bala habang naghihintay na fireworks display. Yung balikat ko is bumaba na siya eh. Gumanon na ako. Sabi ko, ay, aray ko, ang sakit, sabi ko. Tapos lumapit na po ako sa tito ko, pinacheck ko po. Tapos nakita po nila na, natamaan ako ng bala, butas po yung sa may likod ko. Sa braso ang tama ng bala ni Joan. Nakuha na ang slug nito na isinasa ilalim sa ballistic examination para matukoy kung sino ang may-ari ng armas. Maging ang isang pare sa barangay Erisan, Baguio City, biktima rin ng stray bullet. Gaya ng ibang biktima, nanonood lang siya ng fireworks display ng matamaan. Ayon sa Philippine National Police, 12 ang mga sugatan sa bansa matapos tamaan ng ligaw na bala nitong selebrasyon ng bagong taon. Naikipag-ugnayan na raw ang Department of Health sa PNP hinggil dito. Pero sa datos ng DOH, isa pa lang ang kumpirmadong biktima ng stray bullet. 23-year-old na lalaki siya mula Davao Region na tinamaan sa likod. Kasama siya sa 212 na mga nasaktan dahil sa ligaw na bala at paputok nitong magdamag ayon sa DOH. Kasama sa bilang na yan ang 3 1-year-olds na biktima ng paputok. Gayon din ang isang tuluyang nabulag. Suma total, 443 na ang bilang ng mga nasaktan. Pinakamataas ito mula noong 2019. Sa kasamaang pala din, kinumpirma ng DOH ang pagkamatay ng 38-year-old na lalaki mula Ilocos Region dahil sa paputok. Nasa inuman daw ang biktima na magsindi na sigarilyo na malapit sa bahay na may nakaimbak na paputok. Batid ng DOH na sabik ang mga tao na magpaputok gaya ng bago ang pandemya. Pero umaasa sila na hindi na ito madaragdagan pa ng husto sa mga susunod pang araw. Isa sa mga aming inuulit-ulit ngayon is kapag meron pang paputok na hindi natapos, hindi sumindi, hindi sumabog, huwag po munang pulutin. Pakibasa po muna, gumamit ng tubig. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.